Kung hindi mo mapapatunayan na ang iyong simbahan ay tinatag ni Kristo, kayo ang pinatamaan sa mga teksto na ito. Isa, kayo ang bulaang propeta, at ililigaw nyo ang marami. Mateo 24.11. 2, kayo ang Antikristo. 3, kayo lumabas sa amin, ngunit kayo'y hindi sa amin. 1 Juan 2 verse 11. 4, kayo ang mga mabagsik na lobo na papasok na walang pataw. Gawa 20 verse 20. 5, kayo ang lilitaw na mga taong magsasalita ng mga kasinungalingan, upang akitin ang mga alagad na sumunod sa inyo. 6, kayo ang sinasabing magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 1 Timoteo 4 verse 1. Para maiwasan ang mga tekstong nabanggit na laban sa inyo, kailangang papatunayan nyo na kayo ang original na iglesia ang tinayo ni Kristo noong unang siglo. Kung hindi, mas maiging yumakap na kayo sa original na simbahan. Mas maigi na lang na maskam sa pera kaysa religion na siyang magliligtas sa ating kaluluwa sa kapamahakan magpakailanman. O ito, panoorin natin yung video muna ng pag-amin na hindi sila yung tunay na iglesia ng Diyos, kapatid na Yes, okay po, panoorin po natin. Ito po. True. The true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures, and that is what we are preaching, the church of God, and it is going now internationally. That is it. That's my answer, man. One more.